Hello, ako si Adi at papakita ko sa inyo ang basic tutorial na ginawa ko sa Mastercam sa paggawa nitong mga entities na to, na project na to. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko nagawa tong mga entities na circle, jumper, at mga lines, mga fillet. At mapapansin nyo na itong half lower nya ay halos kalahati lang nitong taas niya, at papakita ko paano siya na mirror. So sana pagtiyagaan nyo itong ginawa kong tutorial. So simulan natin sa pagbukas ng bagong page. Then una, gagawa tayo ng rectangle. Create rectangular shape. Then sa base point nya at dito sa kanyang horizontal line, itatype natin yung length nya. Ang value ay 63. Then sumunod sa height nya, type natin 20.6. Then click natin tong arrow to para mag-expand yung dialog box. Then i-click natin tong radio button na to sa upper left nya para yung anchor nya ay nandun sa upper left din ng rectangle. Then click natin dito sa center ng grid, click, then okay. Then ipipit natin para makita natin buo ang rectangle. Sumunod, gagawa tayo ng mga entities sa loob ng rectangle. Then paggawa, lalagay natin ng line parallel. Then select this horizontal line, click natin sa lower nya. Then naka-highlight kung gaano ang distance ng parallel nya. Type natin sa value nya 8.0. Then pwede natin gamitin ang OK, pero mas maigi kung gagamitin natin itong apply dahil may susunod tayong command or may gagawin pa tayong line na ipaparallel. Then select a line, then select natin tong vertical line na to, click, then select natin sa kanyang kaliwa kahit saan, then na-click, then type din natin ang value na 9.4. then apply, then okay. Sumunod, ititrim natin ang mga excess line na to, itong isang to at saka isang ito, dahil hindi natin kailangan to. Sa pagtitrim, edit, trim break, select natin itong line na to, select natin itong line na to, na-trim siya. Sumunod, select natin itong line na to, select natin itong line na to. Okay, na-trim na siya. Then okay. Then sunod, lalagyan natin ng fillet dito, sa paglagay ng fillet niya, di create fillet entities. Default value niya ay 5. Papalitan natin ng value ng 2.5. Then select this line, na-trim din ang excess line na hindi kailangan kasi kinilik natin to, naka-select tong trim. Then okay siya dahil okay yung nakita natin ginawang pag-fillet. Okay. Sunod, ang gagawin natin ay outside profile nya, yung jumper at saka fillet naman dito sa labas. Then select natin sa pag-jumper, create jumper entities. Default value nya ay 5. Papalitan natin ng 7.5. Then select this line, select this line. May jumper na tayo, then press OK. Then so next is lalagyan natin ng fillet din dito. Create
fillet. Kanina, yung previous na ginawa natin fillet dito, di ba? 2.5. Yun pa rin ang nakalagay na value. So, papalitan natin ng 5.6. Then, select this lower line na to. Mapapansin nyo, pag tinapat ko dito, hindi ko pa sineselect ang line dito, ang line na vertical na nasa kaliwa, nagkakaroon siya ng suggestion na line na fillet. I-select natin tong fillet na suggestion niya. Di ba? Pwede rin yun. Then, press OK. Sunod, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng circle dito sa loob na entities niya, di ba? Dalawang circle. Sa paglagay ng circle, create arc circle center point. Value ay 0, papalitan natin ng 5 diameter. Then, ilalak natin siya para hindi na siya mabago. And select natin ang center ng fillet na 5.6. Makikita nyo na nasa select ang kanya center and click. Then, apply. Sunod na circle na lalagyan natin, sa halip na mag-click tayo dito, ay itatype natin sa pass point icon. Itatype natin ang value. Ang value na ilalagay natin ay sa x ay 5.6 plus 35. Yan ang sa x. Then, comma, separation para sa susunod na location niya ay sa y. Yan ang minus or negative 15, 0, then press enter. Kita nyo na automatic pumunta na siya dito sa area to dahil tinype natin sa pass point entities icon. Magagamit nyo yan sa iba't ibang paraan. Then press OK. So, nakita nyo yung kalahati na mismo ng kaninang pinakita kong entities. Then, ang susunod na gagawin yan, i-delete natin to. So, pag-delete, click natin itong delete entities, select entities, select natin to. Then, tapos na, end selection. Ang susunod, ay lalagyan na natin ng yung kalahati niya dito sa upper niya, sa taas. Ang paglalagay niyan ay lalagyan at gagamitin natin yung mirror dito sa export, mirror, then select entities to mirror. Ang isa-select natin ay lahat. Sa pag-select ng lahat, select siya sa lahat ay ito, all entities, then press OK. Kita nyo, na-select na yung lahat ng entities. Then end selection. Then copy siya, then i-click natin tong radio button na to, then fit, then press OK. Diba? Buo na siya. Ang kaninang kalahati ay buo na. Para bumalik sa kaninang kulay na green, clear colors natin. Click this button, then okay na siya. Natapos na ang entities na kanina pinakita ko at nailagay ko na yung mga circle, fillet, jumper na kailangan. Then, ang sunod ay ang pagsasave. File, save as, at lagay nyo kung anong value or name na gusto nyo. Then, save. Sa susunod na tutorial na gagawin ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano lagyan siya ng mga machine or ng mga tools. Machine na mga drill, end mill, wrapping end mill. Sa susunod na tutorial, sana abangan nyo. Salamat sa panonood at ipaprocess natin to para mabuo natin kung paano i-machine natin to, diba? Salamat ulit sa panonood at gandang araw.